Hunyo 12 at nandito po tayo sa Barangay Santa Lucia, dito po sa Purok, Kadokturan. At meron po tayo mga kapanayam. At ang ating pong paksa ay tungkol po doon sa mortuary aid. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga din po. Ma'am, ano po pangalan niyo, ma'am? Amelia Gardose. Emmy na lang for short. Emmy, opo. Una sa lahat, condolence po, no? Thank you. At sa pagyaon ng iyong ama, pwede mo namin pangalan po ng iyong ama? Kilala siya sa pangalang Boy Gardose. His whole name was Daniel Asuncion Gardose. Opo. Senior. Kailan po siya namatay? Namatay siya nung May 27, apparently in the evening. Opo. So, na-find out na lang nila ng mga midnight na hindi na siya. Wala na siyang... Opo. Ito pong ama po ninyo ay may sinasapiang 3 mortuary association. Oh. Tama po? Yung una, I'm not really sure kung yung okay siya, walang problema. Pero yung dalawa na barangayan ang tawag nila doon at yung haranista ng Bagong Nueva Ecija. So yung dalawang yon. Doon po merong problema. Medyo hirap kasi naniniwala kami na the reason why they contributing to this para makakuha sila ng funeral help. Pero ang naging case is hindi na ibigay yung lahat dahil nagganito, ganyan. So, we're still waiting. Ayan. Pero may naibigay po sila na 10,000 yung sa barangayan? Sa barangayan. Yung barangayan, which is supposed to be, I think, 35 or 37. Opo. So, ang naging case daw po doon, kaya hindi na ibigay lahat, yun daw pong nagkukolekta ng pera, may utang. Sa association. So, ang nangyari, yung tatay kong namatay, siya yung kinuha nila doon yung utang ng leader, yung nagkukolekta, which is unfair. Which is wrong. Totally wrong. Bakit yung tatay namin ang nagbayad ng utang ng leader? So, anyway, I think nasa process sila ng demandahan pero nagbaranggayan sila. So, they said na meron pa rin kaming makukuha at the end. So, we're waiting. We'll see. Ano na ba po dito sa haranista ng Bagong Nueva Ecija? Ano po naging problema? Okay, ito namang bagong haranista ng Nueva Ecija. Alam mo, it's hard for me to talk about this kasi yung pagpunta ko doon, obviously nakarinig na ako ng something is not right about this person. Ayaw niya ako nag-English. First of all, I speak English. So, mind me kung Taglish ako. Opo, Kasi opo. I speak English. Yung tatay kasi namin graduated na so he contributed for 13 years. Ngayon, ang sabi nila according to their policy na pag nakagraduate daw yung member, kailangan ng graduation certificate, which is hindi nagawan si tatay kasi daw hindi in-inform o hindi ko alam. It's between the leader and whoever collect money. Pakipaliwanag po yung termino na graduation. Okay, yun din ang gusto kong i-explain sa akin ng talagang clear kasi it seems a bit odd na ang member na nagbayad ng 13 years apparently graduated na. So, hindi na siya magbabayad for the next month. Opo. Ngayon, ang sinasabi doon sa policy nila, according to their policy and verbal, kailangan mayroong replacement in order to continue the monthly contribution para mayroong makuha. Pero nung nagpunta kami doon, wala daw
graduation certificate si tatay. Wala daw siyang ka-replacement within a month. Pero sabi nga namin, nagbayad naman pala si nanay ng January after ng graduation ni tatay. So, yung next month ng February, obviously walang nakuhang replacement. Pero nung pumunta dito yung leader, sabi ko, ano ba ang issue ba na ganyan-ganyan? Kailangan kasi ng replacement kasi graduate na yung tatay mo, hindi na magbabayad, kailangan ng replacement para makontinue yung contribution para merong makuha. Opo. So sabi ko, sige, ako na lang. So binayaran ko, nagbigay ako ng 2,000 pesos to cover yung 5 months na I believe is January, February, March, April, May. But according to my nanay, she already paid the January. So, yung 2,000 na binigay ko is covered until the end of June. So, nabayaran yung arrears ni tatay. Ang ginagawa nila ngayon is they making it as an issue na ang tatay hindi nakakuha ng replacement right away after he graduated. And then, obviously, I speak a bloody English. Sorry for my, ayaw niya yon na kesyo daw, pa-English daw ako, na galing daw ako ng abroad. Sabi ko, I live abroad. Doon ako nakatira. Umuwi ako dito para magbakasyon. Hindi para magyabang. At to be with obviously, yung tatay ko, number 1 na kaya ako umuwi. So ngayon, naghihintay pa rin kami ng yun nga, yung supposed to be na makukuha namin. Doon po sa kaso po ng tatay nyo, ano po yung inaasahang halaga na dapat na maitulong? About like 60, 65. Pero ang sinabi nila sa kanila verbally at the time is 90. 90. So, ngayon, naghihintay na lang kami kasi daw, sa June 29 is a monthly collection Opo. ng mga leaders. So they will collect money at yung makukolect nila, yun ang ibibigay sa amin. Ang question ko lang, nasan yung funds? Bakit wala agad na pera na available na pwedeng ibigay sa namatayan? Sa namatayan. Diba? Plus, I demand for a policy. Since I am a member, gusto ko ng written policy and I ask that person, yung chairman nila, na bigyan ako ng policy, written, not just verbal. Kasi ang lagi niyang sinasabi, nasa policy yun, nasa policy yan. I want to see whether the verbal policy and the written policy is the same. Opo. Pero wala siyang maiproduce sa akin na written policy, wala daw available sa office niya. Ngayon, sabi ko, saan ko yan makukuha? And I said to her, by law, you should know that each member has a policy in their hand with their signature and a copy for you. What are those? Sa ngayon po, sinabihan naman po kayo na makakatanggap kayo ng tulong matapos itong collection. Opo. So, hinihintay namin yung June 29 kung talagang may ibibigay sila. And at the same time, sabi ko, I need the written policy. Bakit ang hirap kumuha ng written policy? It's so simple. Kung meron kang available na written policy, take a shot, picture, send it to me. Opo. It's so simple and easy. Hindi mo na kailangan pumunta sa office. Kasi ngayon, ang dami na electronics and everything is done by electronics. Take a picture, you send it to the person. Yun lang naman ang gusto kong makita, yung policy. I wanted to compare the verbal and the written.